David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1661. Inilabas ni David ang mobile phone, at sa larawan sa itaas, nakatali si Sonia, at hinahampas ng isang lalaking nakaitim na damit si Sonia ng letigo. At habang nakikipaglaban, pinukaw niya si David. David, alam kong makikita mo talaga ang video na ito. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong kasintahan, at maglakas loob kang hamani ng aming martial arts alliance. Kaya kitang patayin. Ngayon ay pinapakita ko ang mga tao sa mundo ng martial arts. Nagyayabang ka buong araw, pero hindi mo man lang maprotektahan ang girlfriend mo. Pagkatapos magsalita, marahas na tinamaan ng letigo si Sonia. Katawan. Mahigpit na nagngangalit si Sonia, walang tunog, puno ng galit ang kanyang mga mata. Nang mapanood ang eksenang ito, nanginig ang katawan ni David at nagngangalit ang mga ngipin. Agad na bumungad kay David ang nakakatakot na mamamatay tao na aura. Martial Arts Alliance, papatayin ko kayong lahat. Biglang nabasag ni David ang telepono sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay naging sobrang pula. Ang lakas ni David ay patuloy na gumagala, at ang buong tao ay tila baliw, at ang galit ay naging sanhi ng pagkawala ng isip ni David. Naramdaman ang hininga ni David, nanginginig si Long Xingshu. Tumayo si David at sinabi kay Long Xingshu, tawagan ng lahat sa Longmen, ayaw kong may buhay pa sa Martial Arts Alliance. Kuya David, bukas ay opisyal na tayong makikipagkompetensya sa Martial Arts Alliance, na ipadala na ang posisyon sa labanan, kung tayo ngayon gawin mo ito, sa mundo ng martial arts, natatakot ako. Manahimik ka, hahayaan kong mamatay ang lahat ng miyembro ng Martial Arts Association. Bago pa matapos magsalita si Long Xingshu, galit na umungol si David. Bukod dito, ang lahat ng pamilya sa mundo ng martial arts ay inaabisuhan, sinumang sasali sa Martial Arts Federation ay kaaway ng aking Dragon Gate, at makakatanggap sila ng paghihiganti mula sa aking Dragon Gate. Nang makita ito, tumango si Long Xingshu at sinabing, okay, aalis ako kaagad. Pagkaalis ni Long Xingshu, lumabas si David ng silid, itinaas ang kanyang ulo at umungol. Ang isang malaking dagandong ay agad na kumalat sa loob ng radius na 10 kilometro, at ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay patuloy na kumikislap, at isang nakakatakot na hininga ang damaloy na parang tsunami. Ang undead na gininto ang katawan ay naisaaktibo, at ang mga fragment ng gininto ang kaliskis ay tumakip sa katawan ni David, at ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw din sa kamay ni David. Hindi na makayanan ni David, gusto niyang patayin lahat ng mga Martial Arts Alliance na iyon ngayon, wala ni isa. Hindi ko papatayin ang Martial Arts Alliance, ako, si David, ay hindi tao. Umungol si David. Ang maliwanag na gininto ang liwanag ay nagpatingin sa maraming tao sa paligid. Si Humazi, Gulinger, at Longwo ay nakaramdam din ng galit kay David, at lahat sila ay tumakbo. Nakita nilang lahat ang video sa martial arts din, at lahat ay galit na galit. Sa pagtingin sa pulang mga mata ng galit ni David, lahat ay nagpakita ng pagkabalisa. Alam nila kung gaano hindi komportable si David sa sandaling ito. Mr. Chen, kung nasisiraan ka ng bait sa oras na ito, ang Martial Arts Alliance, iyon mismo ang gusto nila, kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Dumating si Jojia at hinikayat si David. Oo, David, kailangan mong kumalma. Ang Martial Arts Alliance ay naglabas ng video na ito sa oras na ito, tila upang pasiglahin ka. Hanggat ikaw ay galit, ikaw ay tiyak na magugulo. Hinikayat din ni Longwo si David. Tulad ng sabi ko, picture lang yan, hindi yung totoong girlfriend mo, kaya kapag inisip mo yun, hindi naman nabugbog yung girlfriend mo. Hinihikayat pa rin ni Jojia si David. Sa sandaling ito, unti-unting humihina ang marahas na aura ni David, at tahimik niyang binibigkas ang heart purification mantra sa kanyang puso. Alam ko, hindi ako nakikialam. Tumango si David, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko papatayin ang Martial Arts Alliance. Sa palagay ko ay hindi ako susuko. Hindi man pumunta si David sa Martial Arts Alliance para manggulo, pero ang Grass family, malas ang lahat ng pamilyang sumali sa Martial Arts Alliance. Sa isang gabi lang, ipinadala si Longmen at tinangay ang higit sa 100 maharlikang sekta. Lahat sila ay sumali sa Martial Arts Alliance, at may mga maswerteng nag-anunsyo ng kanilang pagbibitiw sa Martial Arts Alliance sa sandaling makakita sila ng mga senyales ng mali. Ilang sandali, namutla ang lahat sa mundo ng martial arts nang pag-usapan nila ang tungkol sa Martial Arts Federation, at walang nang ahas na banggitin muli ang Martial Arts Federation, lalo pat sumali.
Maging ang maraming empleyado ng Martial Arts Alliance ay sunod-sunod na nagbitiw, at maging ang mga gwardya ng gate ay tumakas. Noong una, gusto ng Martial Arts Alliance na gamitin ang paraang ito para pasiglahin si David at gawing magulo ang pag-iisip ni David para maharap niya ito ng maayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kalahating araw lang, nahiwalay ang Martial Arts Alliance. Bukod sa kanilang 7 itim at pilak na balabal, halos 12 tao na lang ang natitira sa buong martial arts. Sa tanghali ay oras na ni Bibi. Sa suburban martial arts field, puno na ito ng mga tao. Noong una, gusto ng Martial Arts Alliance na magkaroon ng high-profile appearance, pero ngayon ay 12 tao na lang ang natitira, paano ito magiging high-profile? Walang magawa, 7 itim na pilak na damit lamang ang pumunta sa martial arts field ng mag-isa, at ang natitirang 12 ng mga tao ay nanunood sa bahay sa Martial Arts Association. Tulad ng kalalabas lamang ng 7 itim at pilak sa Martial Arts Association, agad na pumasok si Long Xingshu. Patayin ng mga tao kapag nakita nila sila, lahat ng nasa Dragon Gate ay walang katapusang galit sa mga tao ng Martial Arts Alliance. Mahigit sa 12 ng Martial Arts Federation ang mabilis na napatay, at matagumpay na nasakop ni Long Xingshu ang Martial Arts Federation. At lahat ng mga plaka ay dinurog at pinalitan ng tatak ng Longmen. Kaya lang hindi pa alam ng 7 Black Silver at papunta na sila sa martial arts. Nag-iisa si David, tahimik na nakatayo sa ring, naghihintay sa mga tao ng Martial Arts Alliance. Bagamat si David lang ang nasa ring, naramdaman ng lahat ang momentum ni David, ngunit para bang mayroong libu-libong tropa doon. Gusto kong palitan ang taya, gusto kong tumaya kay David Sheng. Ang aura ni David na ito ay talagang iba sa ibang mga dakilang marquises. This time the competition must be very exciting, I want to watch it well. Lahat ay nakatingin kay David sa ring at pinag-uusapan ito. Narito ang mga tao ng Martial Arts Alliance. Sa sandaling ito, dahan-daang naglakad ang 7 itim at pilak at saka humakbang sa ring. Nang makitang lumitaw na ang 7 martial marquee ng Martial Arts Alliance, tumigil ang lahat sa pagsasalita at tahimik na tumingin sa singsing. Sa mga sandaling ito, sa sulok sa ilalim ng singsing, nakatitig din sa singsing ang isang lalaking nakasuot ng itim na roba at nakatakip ang mukha. Ang taong ito ay si Ningji, ngunit sa sandaling ito, si Ningji ay wala na sa kanyang sarili. Gusto ng mga idiot na ito na kamuhian si David at galitin siya, ngunit ngayon ay tila hindi produktibo. Mabagal na sabi ni Ningji. Magbantay kang mabuti, habang sinusundan mo si David, magkakaroon ng labanan. Ang boses ng isang salamangkero ay lumitaw sa isip ni Ningji. Master Demon Envoy, sa palagay mo ba ay hindi mahuhuli ng 7 Black Silver Suit, kasama ang 2 banal na sandata, itong si David? Nagtatakang tanong ni Ningji. Hindi naman, ngunit naglakas loob si David na hamanin ang Martial Arts Alliance sa kanyang tiyan, at mukha siyang kalmado at relaxed. Mukhang handa na siya. Sabi ng magician. Kung ang 7 Black and Silver Suit ay matalo sa oras na iyon, may gagawin ba tayo? Tanong ni Ningji. Hindi, ang trabaho mo ngayon ay dagdagan ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Hindi ito magtatagal, magiging kapaki-pakinabang ito. Paus na sabi ng magician. Tumango si Ningji, kahit na hindi niya alam kung gaano siya kapaki-pakinabang, ngunit dahil sinabi iyon ng sugo, tila walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Si David ay nag-iisa sa ring kasama ang 7 itim at pilak na damit ng Martial Arts Alliance. Mabagal na humakbang pasulong ang amo, at saka tumitig kay David. Napatingin din si David sa amo na naka-black and silver robe, puno ng murderousness ang mga mata. Ang 2 tao ay nagsimulang maglabas ng aura, at ang mga aura ay humampas na parang mga alon, na patuloy na naiimpluwensyahan ang isa't isa. Tila sinusubukan ng amo na ito ang mga detalye ni David. Kabanata 1662. Boom! Napaatras ng 3 hakbang ang katawan ni David na may malakas na tunog, ngunit hindi gumalaw ang amo na may balabal na itim at pilak. Bahagyang nagulat ang lahat sa audience nang makita ito. Kung hindi man lang kinaya ni David ang Black and Silver Cape, ano pa ang silbi ng paghamon sa buong Martial Arts Federation? Kung magsanib puwersa ang 7 tao, hindi mabubugbog si David. Ang amo ay nagpakita ng paghamak sa kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, saan ka nagkaroon ng lakas ng loob na hamanin ang ating Martial Arts Association sa maliit na kasanayang ito. Huwag kang maniwala kung gaano kalakas ang Dragon Gate mo, dahil sa harap ng ganap na kapangyarihan, magagawa kita sa loob ng ilang minuto. Nadisband na ang Longmen.
Masunurin mong aaminin ang iyong pagkatalo, at kung sasama ka sa amin, maaari kitang palayain ng may dignidad. Kung nahuhumaling ka, wala akong pakialam na hilahin ka na parang patay na aso. Sabi ng amo. Habang nagbanta si David, pinarami ng pagsubok ang kanyang impormasyon. Sigurado ka bang matatalo mo ako? Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. It's not confidence, it's strength. Kung 7 kaming bumaril ng sabay, hindi mo makikita ang buto. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ng amo, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at paghamak. Pagkatapos ay sabay-sabay kayong 7. Dahil gusto kong hamanin ang samahan ng martial arts ninyo, hayaan ninyong kayong 7 ang magkasama at pumatay ng isa-isa. Sa tingin ko, sayang ang oras. Malamig na sabi ni David. Nang marinig ang mga salita ni David, lahat ng 7 itim na pilak na damit ay natigilan. Hindi nila inaasahan na si David ay maglalakas loob na hayaan silang 7 na gawin ito ng magkasama sa harap ng maraming tao. Ito ay sadyang masyadong mayabang at hindi nila ito sineseryoso. David, bata ka? Hindi mo lang alam kung gaano kataas ang langit, sobrang ligaw. Ang ika-5 elder, na nakasuot ng itim at pilak na damit, ay umungal kay David. Ngunit hindi nagalit ang amo, bagkus ay ngumisi ito sa kanyang mukha. David, nakita ko na iyong munting pandaraya mo, hindi mo ba gusto na sabay-sabay tayong 7, kahit ikaw ay kung matalo ka, masasabi rin na tayo ay binubuli ng malaking grupo ng mga tao. Ang aming Martial Arts Association ay hindi rin nagsasalita tungkol sa martial arts, at maraming tao ang nang-aapi sa iyo ng mag-isa, hindi kita bibigyan ng pagkakataong ito, haharapin ko ito ng mag-isa. Ikaw, sapat na. Noong sinusubok pa lang ng amo, naramdaman niyang wala siyang problema sa pakikitungo kay David, at sa pamamagitan ng banal na sandata sa kanyang kamay, madaling talunin si David. Aawayin mo ba ako ng one-on-one? Mahinang tanong ni David. Of course one of us is enough, bakit 7 tao? Tumango ang amo. Okay, sana hindi ka magsisi. Tumango si David at saka sinabing, pero may hiling ako. Masasabi mo. Tumango ang amo. Pwede ba akong pumili ng isa sa inyong 7 na ihahambing sa akin? Tanong ni David. Bahagyang nagulat ang amo na nakasuot ng itim at pilak, gusto mo bang piliin ang pinakamahina sa atin? Ngunit ipinapayo ko sa iyo na isantabi ang maingat na pagsasaalang-alang na ito, dahil ang ating mga kapatid ay magkasing lakas, sino man ang iyong piliin ay magkakaroon ng parehong kapalaran. Ngunit umiling si David, gusto ko lang may mamatay muna. Okay. Sino ang pipiliin mo? Tanong ng amo. Ang mga mata ni David ay dumaan sa ilang tao, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa isa pang itim at pilak na balabal. Siya yun. Ang mga mata ni David ay puno ng layuning pumatay. Dahil sa video, kitang-kita ni David na sinaktan ng lalaking ito si Sonia. Tiningnan ng amo ang isa pang bata, pagkatapos ay malamig na ngumiti, isa pang bata, pinili ka ng lalaking ito, sigurado ka ba? Kuya, sa loob ng 10 galaw ay kukunin ko na ang batang ito. Heloyin Pao ang pangalawang anak ay puno ng kumpiyansa. Sinusubukan lang ng amo si David at pinapakita sa kanya ang lakas ni David. Sige, barilin mo. Pero mag-ingat ka, huwag mo siyang patayin. Udyok ng amo. Dahil kailangan ng pisikal na katawan ni David, kung mamatay si David, ito ay isang katawan, at ang halaga ng pisikal na katawan ay lubhang nabawasan. Naiintindihan ko. Tumango ang isa pang bata, saka humakbang at itinutok ang kanyang mahabang espada kay David. Anak, napakapayat at malambing ng iyong munting kasintahan na talagang lumalaban siyang hampasin. Hindi siya umimik. Naniniwala akong nakita mo na ang video, di ba? Isa pang bata ang humakbang at pinukaw si David. Ang mga mag-aaral ni David ay biglang lumiit, at ang kanyang buong katawan ay puno ng pagpatay. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang pagsisisi. Nang matapos magsalita si David, dahan-dahang lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kanang kamay. Nang lumitaw ang Dragon Slaying Sword, tila naramdaman ng lahat ang makapangyarihang fighting spirit ng Dragon Slaying Sword at madugong mamamatay tao na aura. Matagal nang kaisa si David sa Dragon Slaying Sword, at ang puot sa puso ni David, ang Sword Spirit ng Dragon Slaying Sword, ay maaari ding tunay na maramdaman. Sa makatuwid, ang Dragon Slaying Sword sa sandaling ito ay matagal nang nagugutom at nauuhaw at gustong uminom ng dugo ng kabilang partido. Nang makita niya ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, ang mahabang espada sa kabilang kamay ng matanda ay bahagyang nanginig, na parang natatakot siya.
Anak, kumilos ka na. Pagkakita nito, sumugod ang isa pang bata kay David. Kung hindi niya ito gagawin, natatakot siyang makaramdam din siya ng hiya sa kanyang puso. Sa labanan, ang pinakamalaking bawal ay ang pagiging mahiyain sa iyong kalaban, kaya naging napakapasov mo. Naunawaan din yata ng ibang Black and Silver Cloak ang dahilan kaya siya ang nanguna. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay direktang tumusok kay David, at ang lakas ng espada ay parang palason ni Zuan na sumisipol sa hangin. Hindi nagmamadali si David, maingat niyang ibinaba ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at direktang tinakpan ng dumadagandong na enerhiya ng espada ang pangalawang bata. Sa alon na ito ni David, ang lakas ng espada ay humampas sa kabilang bata na parang alon. Ngunit ang sword chi na ipinadala ng isa pang itim na pilak na damit ay matalim at makapal, at agad na tinusok ang parang alon na espada chi sa harap ni David. Isang sotset na tunog ang tumunog sa isang kisap mata, ngunit hindi nagbago ang mukha ni David, biglang sumabog ang kanyang ginintoang katawan, at ang gintong liwanag ay agad na tumakip sa buong katawan ni David. Sa oras na ito, si David ay tulad ng isang mandirigma na may gintong baluti. Tumama kay David ang matalas na lakas ng espada ng pangalawang bata, at sa isang iglap ay sumabog ang apoy. Bukod sa pinsala sa mga kaliskis ng hindi nasis iron na gininto ang katawan ni David, si David ay walang ibang pinsalang natamo. Ang isa pang bata ay mukhang gulat at tumingin kay David na hindi makapaniwala, ngunit nang siya ay nabigla, ang malawagayway na lakas ng espada ni David ay dumating na sa kanyang harapan. Ang isa pang bata ay nagmamadaling umatras, at kasabay nito, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay iwinagayway ang mga bulaklak ng espada, sinusubukang labanan ang espadang chi na pinutol ni David. Ngunit ang mga bulaklak ng espada ng pangalawang anak ay parang isang malungkot na bangka sa ilalim ng parang alon na lakas ng espada ni David, at agad itong nabasag. Ang isa pang bata ay tila naramdaman din ang pananalasa ng bagyo at bumagsak ng husto sa lupa, ang mga damit sa kanyang katawan ay napunit ng lakas ng matalas na espada, tulad ng isang pulubi. Ganyan ka ba kikaye? Malamig na sabi ni David habang nakatingin sa nahulog na bata na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito. Napabagsak ni David ang kanyang kalaban sa isang suntok. Dapat mong malaman na ang ilang itim at pilak na damit ng Martial Arts Alliance ay nanumpa na ang isang tao ay maaaring talunin si David. Lalo na ang itim at pilak na rogue boss, sa sandaling ito ay parang sinasampal sa mukha, pero siya ay sinasampal sa mukha ng lahat. Isa pang bata, magretiro ka na. Sabi ng amo sa kabilang bata. Ngunit ang ibang bata sa sandaling ito ay nabaliw na. Pagkatapos bumangon, tinitigan niya si David, ngayon kailangan ko siyang ibaba. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang isang malabong itim na ambon mula sa kabilang bata, at isang itim na figure ang lumitaw na lumakad sa tabi ng isa pang bata, sa kalaunan ay dahan-daang sumanib sa katawan ng isa pang bata. Sa sandaling ito, ang mukha ng pangalawang bata ay puno ng takot, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang magbago, at napagtanto niya na siya ay nagiging mas malakas. Kabanata 1663. Anak, mamatay ka para sa akin. Ang isa pang bata ay umungal, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay agad na naging isang perpektong anino ng espada, na tumatakip kay David. Sa sandaling ito, ang buong arena ay tila nasa ilalim ng anino ng isang espada. Sa pagtingin sa ibang bata na nagmamadaling lumapit sa kanya, malamig na bomb-ontong hininga si David, at bumungad sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Kaagad pagkatapos, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay dahan-daang dumula sa ere, at ang figure ni David ay agad na nahati sa 2 at 4. Ang Nine Shadow Sword technique ay agad na ipinakita sa katawan ni David sa sandaling ito. Nakita ko ang ilang figure ni David, na parang mga multo, at agad akong lumapit sa isa pang itim at pilak. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng isa pang bata, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay inihampas kay David, at ang libu-libong anino ng espada ay binombo rin ang katawan ni David ng sabay. Ngunit pagkatapos ng malakas na pagsabog, ang kaka-knockout lang ng ibang bata ay multo lang ni David. Akmang magpapaputok muli ang isa pang bata, naramdaman na lamang niya ang liwanag ng isang matalim na espada na paparating. Sa sobrang galit, nakita ko ang braso ng isa pang bata na may hawak na mahabang espada na lumipad sa hangin sa isang iglap. Naputol ang buong braso ng isa pang bata, at agad na bumulwak ang dugo. Naputol ang kamay, ngunit hindi nasisiyahan si David. Nakita lang ng lahat na 5 o 6 na David, na magkapareho ang hitsura, ay kumakaway ng mahabang espada sa kanilang mga kamay at patuloy na tumatama sa isa pang bata.
Walang nakakaalam kung ano ang katawan ni David. Ang narinig lang ng lahat ay ang patuloy na pagsigaw ng isa pang bata at ang pagtilamsik ng dugo at mga paa. Maya-maya, nawala ang mga hiyawan. At sa wakas ay dahan-daang nagsama-sama ang karakter ni David. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ng lahat na ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay tumutulo ng dugo. At ang isa pang itim at pilak na balabal ay nahulog sa lupa, ang kanyang mga paa ay wala na, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at ang dugo ay hindi tumitigil. Ngunit kahit na may ganoong malubhang pinsala, ang dibdib ng pangalawang anak ay kumakabog pa rin, tila buhay pa. Tila ayaw ni David na mamatay siya ng napakasaya. Ang isa pang bata ay tumingin kay David na may takot sa kanyang mga mata, humihingal, ang matinding sakit na nagpapalungkot sa kanyang mukha, ngunit hindi siya makapagsalita. Dahil matagal nang pinutol ni David ang kanyang Adam's apple gamit ang isang espada, kaya hindi siya nakakuha ng boses. Sabi ko, magsisi ka. Malamig na sabi ni David habang nakatingin sa ibang itim at pilak na kapa na kawawa na. Sa sandaling ito, isa pang bata ang nakahiga sa lupa na may panghihinayang o takot sa kanyang mga mata. Isa pang kapatid. Isa pa. Kapatid. Ilang iba pang itim na silver suit ang sumugod sa isang iglap, ngunit ang pagtingin sa isa pang bata na nagiging magulo na, walang magagawa, kahit si Daluo Jinxian ay mailigtas siya gamit ang isang katawan na wala ng buhay. Sa sandaling ito, isang itim na ambon ang biglang lumitaw sa katawan ng pangalawang bata, at pagkatapos ay tumakas sa malayo sa napakabilis na bilis. Ito ang kaluluwa na nabubuhay sa itim na pilak na damit na ito. Ngayong naghihingalo na ang estranghero, dapat silang maghanap ng angkop na tao na muling tirahan sa pinakamaikling posibleng panahon. Ngunit nang ang kaluluwa ay mabilis na tumakas sa malayo, biglang ibinukan ni David ang kanyang bibig, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang sumipsip ng kaluluwa pabalik sa isang iglap. Ang kaluluwa ay direktang sinipsip sa katawan ni David, at si David ay parang kumakain ng masasarap na pagkain, na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Natigilan ng lahat nang makita ang eksenang ito, lalo na iyong mga itim at pilak na damit, takot na takot ang lahat. Speaking of which, ang mga itim at pilak na damit na ito ay mga puppet lamang, ngunit ang talagang maaaring maghari ay ang kaluluwa sa kanila. Ang mga naninirahan na kaluluwang ito ay makakahanap ng bagong naninirahan na katawan sa lalong madaling panahon pagkatapos mamatay ang naninirahan na katawan. Sa makatuwid, hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa buhay at kamatayan ng tirahan, tulad ng bahay na tinitirhan ng mga tao. Kung sira ang bahay, makakahanap sila ng bago. Ngunit ngayon ay natuklasan nila na si David ay kaya pang ang lumunok ng mga kaluluwa, na biglang nagpanik sa kanila. Lalo na ang mga kaluluwang naninirahan sa mga itim na silver suit na ito ay isa-isang kinikilabutan. Anak, minamaliit yata kita. Boss. Galit na tumingin kay David, at pagkatapos ay malakas na sinabi, ikatlo, ikaapat, ikalima, ibaba ninyo siyang tatlo para sa akin. Sa simula, sadyang ipinakita ni David ang kanyang kahinaan sa kanyang sarili at hinayaan ang kanyang sarili na lokohin, kung hindi ay hindi magiging miserable ang ibang bata. Kaya sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang tatlong tao na makipaglaban kay David para makahinga. Hindi siya naniniwala na kaya pa ni David na talunin ang kanyang tatlong kapatid. Anak, ipaghihiganti ko ang isa pang kapatid. Ang galit na sigaw ni Old Fifth at hinampas ng malaking kutsilyo si David. Kasabay nito, ang pangatlo at pang-apat ay sabay na gumalaw patungo kay David. Sa nakikitang ang mga itim at pilak na damit na ito ay karaniwang nagsasanay ng magkasama, ang kanilang mga galaw ay napakahusay at ang oras ng kanilang pag-atake ay tama. Sabay na inatake ni David Ping ang tatlong itim at pilak na damit. Parang hindi siya nagpanik. Sa halip, hinarang niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at direkta ang ikalimang mahusay na espada. Ngunit kasabay nito, ang kamay na bakal ng ikatlong anak ay umabot na rin sa dibdib ni David. Bahagyang sumimangot si David, at nabubunot lang niya ang kanyang espada at nakatakas sa suntok ng ikatlong anak. Ngunit bago pa matahimik si David, isang 9 na pirasong letigo ang ibinato kay David. Ang ulo ng 9 na pirasong letigo ay dumausda sa katawan ni David, at isang gintong liwanag ang agad na kumislap, at ang gininto ang katawan ni David ay hindi nabasag. Ang isa pang malaking sukat ay naging kawalan. Anak, naiintindihan ko kung paano mo maiiwasan ang atake ng tatlo nating kapatid. Ang malamig na sumangot ang pang-apat, ang 9-piece na letigo sa kanyang kamay ay parang makamandag na ahas, at muli siyang lumingon sa kanyang direksyon at naglakad patungo kay David.
Kasabay nito, ang malaking espada sa kamay ni Lauwo ay direktang umatake sa paanan ni David. Tumalo ng ikatlong bata at hinampos ng isang pares ng kamay na bakal si David sa ulo. Tahimik na nagtutulungan silang tatlo. Ito ay sinadya upang patayin si David sa isang suntok. Dahil nasaktan ni David ang isa pa niyang anak, tila matagal nang nakalimutan ng tatlo ang payo ng demonyo. Nang makita ito ng lahat, tensyon ang kanilang mga puso. At ang demonyong sugo sa Ningji ay sumimangot at nagsabi, ang mga idiot na ito, sila talaga ang pumatay, ang Grandmaster ang sisisihin. Sir, dapat ba tayong lumapit at paalalahanan sila? Tanong ni Ningji. Kalimutan mo na, tingnan natin. Sabi ng salamangkero. Sa ring, sabay-sabay na inatake ni David Ping ang tatlong tao, biglang lumitaw ang isang ginintoang liwanag sa kanyang katawan, na sinundan ng malakas na hiyawan, iniwagayway ang espada, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay agad na binitawan. Nang makita ito, inisip ng lahat na kinakabahan si David, at hindi niya kinuha ang sandata at binitawan ito, ngunit hindi nila alam na magagawa na ng Dragon Slaying Sword ni David ang anumang gusto niya. Nakita ko si Zanlongjian na mag-isa na nakatagpo ng ikalimang mahusay na espada na sinamahan ng isang pagsabog ng apoy. Agad na pinutol ng Dragon Killing Sword ang dakilang espada mula sa kamay ni Lauwo. Kasabay nito, sinuntok ni David ang isang kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at isang gintong liwanag ang kumislap sa itaas ng kanyang kamao. Banal na kamao ng liwanag. Ang ginintoang liwanag ay parang musical note, at nakita kong tumama ito patungo sa ikatlong anak. Dumadagandong ang kulog. Agad na pinatumba ng pangatlong anak si David gamit ang isang malaking suntok ng kamao. Kasabay nito, ang 9 na pirasong letigo ng ikaapat na anak ay tinamaan sa katawan ni David, at ang buo na gininto ang katawan sa katawan ni David ay agad na nabasag, ngunit hindi gaanong napinsala si David. Pagkatapos ay pinalayas niya ang pangatlong anak. Hindi lahat ay nakakita ng nangyayari sa isang kisap mata, at nakita nilang tatlong itim na pilak ang nahulog sa lupa. Lalo na ang pangatlong anak, na ang buong braso ay baluktot at deformed, tila ipinalaglag. Bumalik ang Dragon Killing Sword sa kamay ni David, hawak ang espada sa kabilang kamay, at malamig na nakatingin sa tatlong lalaking nakaitim na nahulog sa lupa. Sa pagkakataong ito, nagulat ang mga manunood, at ang ilan ay bumaantong hininga at sumigaw. Hahaha, ang tatlong miyembro ng Martial Arts Alliance ay nabugbog ng napakabilis. Paano ang mga taong umaapela sa Martial Arts Alliance? Sa tingin ko matatalo ka. Masyadong mayabang itong si David. Oo. Pinag-uusapan ito ng lahat, sulit na sabihin sa Martial Arts Federation. Higit pa rito, ang mga baboy at aso na sinabi ng 7 itim at pilak na damit ay hindi kasing ganda ng. Kabanata 1664. Nakikinig sa usapan ng lahat, napakapangit ng mukha ng amo na nakabalabal na itim at pilak. Hindi niya talaga maintindihan kung gaano kitikot ang lakas ng lalaking ito na si David. Paanong silang tatlo ay hindi niya kalaban? Dapat mong malaman na ang bawat isa sa kanila ay ang lakas ng yumaong Doho, at ang amo mismo ay ang rurok ng Doho. Sa kalaunan, lahat sila ay malamang na makalusot sa Great Marquee at maabot ang antas ng Martial Saint. Sa lakas na ito, kahit silang tatlo ay hindi kayang talunin si David. Ngunit ang lakas na ipinakita ni David ay nasa gitnang yugto lamang ng dakilang Marquee. Paano ito naging posible? Sa sandaling ito, ang mukha ni Ningji sa audience ay naging sobrang pangit din. Noong una, akala niya ay matatalo niya si David sa pamamagitan ng matinding pagsasanay, ngunit ngayon, nang makitang kumilos si David, agad niyang natalo ang tatlong itim at isang pilak, na isang malaking dagok sa tiwala sa sarili ni Ningji. Ano? Not a man. Nagsalita ang magician sa katawan ni Ningji. Hindi nagsalita si Ningji, tumango lang. Matagal na siyang nakikipag-away kay David, at palaging itinuturing ni Ningji ang kanyang sarili na pinakamatalinong at matalino. Pagdating sa intriga, pangalawa si Ningji. Ngunit sa tuwing kaharap niya si David, nauuwi si Ningji sa isang pagkabigo. Hindi niya alam kung bakit. Ngayong nakikita na talagang ginamit ni David ang kanyang kapangyarihan sa gitnang yugto ng Great Marquee para talunin ang lahat ng itim at pilak na damit na may kapangyarihan ng tatlong Great Marquee sa huling yugto, lalo nitong pinasigla si Ningji. Gusto mo bang malaman kung bakit napakalakas ng David na ito at maaari pang tumalon sa mga labanan? Ang tanong ng mahiwagang sugo. Oo, bakit? Bakit mas magaling si David kaysa sa iba? Naguguluhang tanong ni Ningji. Dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, kailangang malaman ang pangangatawan ng isang tao upang malaman kung hanggang saan ang kanyang paglilinang.
Itong espesyal na pangangatawan ni David ay ang tunay na katawan ng gintong dragon. Paano maihahambing ang mga ordinaryong tao? Kasama niya. Mahinang sabi. Isang tunay na gintong dragon. Bulong ni Ningji sa sarili, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Si David ay may espesyal na pangangatawan, ngunit siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ano ang dahilan ng pakikipag-away ni Ningji kay David? Ang dalawang ito ay tiyak na hindi magkaribal ng magnitude. Nang makita ang nanlulumong tingin ni Ningji, nagpatuloy ang mago, sa totoo lang, ang iyong katawan ay hindi katulad ng isang ordinaryong tao. Ang mga salita ng salamangkero ay biglang nagpaningning sa mga mata ni Ningji. Magician Master, sabihin mo sa akin, hindi ka ba isang ordinaryong katawan ng tao? Kung gayon anong uri ng katawan ako? Kung isa kang ordinaryong tao, patatawarin ka ba ng makapangyarihan sa iyong kasalanan? Bibigyan mo ba ako ng mahalagang yaman para iyong pagyamanin? Kung ikaw ay isang ordinaryong pisikal na tao, sa tingin mo ba ay karapat-dapat akong maging isang demonyong mensahero na humahanga sa iyong katawan? Ikaw ay isang apoy na katawan ng demonyo, ngunit ang espesyal na pangangatawan na ito ay selyado at kailangang pasiglahin. Maghintay hanggang makuha kita. Kapag ang katawan ng apoy ng demonyo ay pinasigla, hindi mo kailangang matakot kay David. Nang sabihin iyon ng demonyong sugo, ang mukha ni Ningji ay napuno ng pananabik at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Katawan ng apoy, katawan ng apoy. Ang mga mata ni Ningji ay puno ng fighting spirit, at matalim siyang tumingin kay David sa ring. Alam niya na sila ni David ay nasa buhay at kamatayang pakikibaka. Itinuring ni Ningji si David na kanyang panghabang buhay na kaaway, ngunit hindi niya alam, ngunit hindi siya sineseryoso ni David. Ang kaaway ni David ay higit pa. Mas malakas siya. Sa sandaling ito, ang ikatlo, ikaapat, at ikalima, na nakasuot ng itim at pilak, sa singsing ay lahat ay inayos ang kanilang paghinga, at ang kamay ng pangatlo ay nakatali din. Pang-anim, pang-pito, magsama-sama kayong lahat, kapag hindi niyo sila nahuli ng buhay, papatayin kayo. Nag-order ang amo ng ilang itim at pilak na damit na may malamig na mukha. Hindi niya naisip ang ganoong senaryo, at ngayon ay mas kaunti na lang ang naaasar niya at tingnan kung kaya niyang talunin si David. Saglit, 5 itim at pilak ang sabay na sumugod kay David. Nang makita ang walang kahihiyang pagsasanay ng Martial Arts Alliance, lahat ay nanunuya at sumigaw ng mga insulto. Ngunit ang mga itim at pilak na damit na ito ay nagbingi-bingihan, at wala silang pakialam kung sawayin sila ng iba sa paghuli kay David. Hinarap ni David Ping ang pag-atake ng 5 itim at pilak na balabal, at puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay patuloy ding umuugong, at tila hindi na niya ito matiis. Ginamit agad ni David ang Nine Shadow Sword Technique. Ang karakter ni David ay muling nahahati sa 2, 2 at 4. Kahit na ang Nine Shadow Swordsmanship ni David ay hindi pa nalilinang hanggang sa Ninth Shadow, siya ngayon ay napakahusay na. Nakita ko ang 6 na magkaparehong David na may hawak na parehong Dragon Slaying Sword sa kanilang mga kamay, na nakaharap sa 5 itim at pilak na espada. Ang Dragon Slaying Sword ay napapalibutan ng kapangyarihan ng dragon, at isang maliit na gintong dragon ang nakapalibot sa Dragon Slaying Sword. Kasabay ng galit na sigaw ni David, 6 na numero ang sabay na pinutol. Agad, ang Sword Chi ay patayo at paalang, at ang buong arena ng tao ay napuno ng nakakatakot na Sword Chi. Dumadagindong. Sunod-sunod, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay agad na lumipat patungo sa 5 itim at pilak. Nagulat ang 5 black at silver nang makita ito. Hindi nila inaasahan na ang after image na binago ni David ay talagang maglalabas ng nakakatakot na sword energy. Kailangan mong malaman na ang pagbabago ng mga anino ay karaniwang nakakalito at kawili-wili, at walang tunay na lakas at kapangyarihan sa pag-atake. Ngunit ang mga karakter na binago ni David ay tila may parehong kapangyarihan sa katawan ni David. Sa ganitong paraan, kailangan nilang harapin ang 6 na magkaparehong David. Sa pagkakataong ito, natarante ang 5 itim na silver suit, at ginamit nilang lahat ang kanilang lakas para labanan ang nakakatakot na Sword Chi. Sa sandaling ito, kumislap ang figure ni David, at ang buong tao ay nagpabalik-balik sa pagitan ng maraming figure sa bilis ng liwanag. Walang malinaw na nakikita kung alin ang pangunahing katawan at kung alin ang anino ng ilusyon. Bang! Ang pangatlong anak ang unang natamba ng espada. Yung pang-5, pang-6. Sumunod agad. Hindi nagtagal, ang 5 nakasuot ng itim at pilak na damit ay natamba ng husto at nahulog sa ring. Ang bawat sword energy na kanilang nakatagpo ay makabuluhan, at may nakakatakot na kapangyarihan at pinsala.
Hindi lang nila alam, sa katunayan, isang sword chi lang ay talagang nakakasakit. Kung hindi sila tumigil para lumaban, ngunit sinugod ang sword chi at inatake si David, hindi sila sasaktan ng sword chi. Sinasamantala lang ni David ang pagkakaiba ng oras para baguhin ng tao ang kanilang silhouette. Ang sword chi na ito ay ipinanganak mula sa sariling paghampas ni David gamit ang isang espada at isang espada. Sa kasalukuyang lakas ni David, wala pa ring karakter na makapagpapabago sa kanya sa isang karakter ng parehong lakas. Nang makita ang limang itim at pilak na damit na natanggal, nagkagulo ang mga manunood. Walang sino man ang makakaunawa kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ni David, kung paano niya matatalo ang limang dakilang Marquis gamit ang isang espada. Ito ay imposible lamang. Natigilan din ang amo na nakasuot ng itim at pilak at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Ang kapangyarihan ni David ay nag-refresh sa kanyang pagmamasid ng paulit-ulit. You should follow along. You better use your weapons, otherwise you'll go to hell next time. Napatingin si David sa boss ng black silver suit at malamig na sinabi. Tiningnan ng amo ang pagkagalit sa mga mata ni David, at ang buong mukha ng sikat na lalaki ay naging asul. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang banal na sandata noong una ay dahil pakiramdam niya ay kakaunti ang magsasama-sama at tiyak na matatalo nila si David. Dapat mong malaman na ang banal na sandata ay napakahalaga, at ito ay nagpapaikli sa buhay nito sa tuwing ito ay ginagamit. Kung ang sagradong sandata ay nasira, hindi sila maaaring managot. Ang limang itim na silver suit ay dahan-daang tumayo, kahit na hindi sila pinatay ng sword chi, pinaikot pa rin nito ang kanilang mga panloob na organo. Dahan-daang tumingin ang amo sa panglima, ikalima, alisin mo ang sagradong sandata. Kabanata 1665. Tumango ang Old Five, pagkatapos ay inilabas ang hawakan na naputol na, isang berdeng aura ang naspray sa hawakan, at hindi nagtagal ay dahan-daang nabasag ang malaking kutsilyo, na sinundan ng mahinang berdeng ilaw na kumukutitap. Ang berdeng ilaw na ito ay naging isang malaking kutsilyo, at ang hawakan ng kutsilyo ay hawak pa rin ng mahigpit sa mga kamay ng ikalimang lalaki. Ang liwanag ay nawala, at ang malaking kutsilyo sa kamay ng matandang ikalima ay naging handa, at isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kutsilyo. At sa likod ng talem, tatlong malalaking singsing ang dumaan sa katawan ng talem. Ang katawan ng talem ay bahagyang gumagalaw at ang singsing ay dumampi sa katawan ng talem, na gumagawa ng isang matalim na tunog. Ang amo ay biglang may tigre na daliri sa kanyang kamay, at isang nakakasilaw na malamig na liwanag ang sumilay mula sa mga tinek ng mga daliri ng tigre. Nang lumitaw ang tiger finger, isang nakakatakot na aura ang agad na tumama sa puso ng lahat, na nanginginig sa lahat. Ang hininga lamang ng sagradong sandata na ito ay nakakaramdam ng pressure sa maraming tao, na para bang isang bundok ang dinidiin sa kanila. Ito ay isang sandata, isang banal na sandata, ito ay mukhang ordinaryo, ngunit maaari itong magpabaliw sa mga tao. Dapat alam mo kung gaano karaming mga martial arts na pamilya ang hindi kailanman nagmamay-ari ng kahit isang baril sa kanilang buhay. Kung ang isang martial arts family ang nagmamay-ari ng sagradong sandata ng armas, tiyak na makakamit nito ang nangungunang posisyon sa martial arts world. Nakikita mo ang halaga ng sandata na ito. Ang paglitaw ng dalawang banal na sandata ay nagpapigil ng hininga sa lahat ng madla. Bagamat napakalakas ng lakas ni David, natalo lang niya ang limang dakilang Marquis gamit ang isang espada. Ngunit sa paglitaw ng martial artifact, ang balanse ng tagumpay ay agad na tumagilid patungo sa Martial Arts Alliance. Dapat mong malaman na kung ilalabas mo ang banal na sandata, kahit na ikaw ay isang mahusay na marquis, ang iyong kapangyarihan ay tataas ng husto. At saka, dalawang sagradong sandata ito, paano ito hahawakan ni David? Tahimik na tiningnan ni David ang sagradong sandata na iniharap ng Martial Arts Alliance, at ang kanyang puso ay napuno ng nagbabagang init. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay patuloy na umuugong, at ang liwanag ng espada ay naging mas malakas. Sa wakas, tinakpan ng sword light ang buong martial arts field, at ang presyon ng sagradong sandata sa kanila, na naramdaman lang ng lahat, ay agad na lumuwag sa ilalim ng liwanag na ito. Ang hininga ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay agad na nabasag ang dalawang sagradong sandata. David, gusto ka naming hulihin ng buhay noon, pero kung i-date mo ang sarili mo hanggang mamatay, hindi mo ako masisisi. Pagkatapos, tumigil sa pagsasalita ang amo, nataman niya ang kawalan. Isang malaking alon ng enerhiya ang gumagalaw patungo kay David, at ang buong kawalan ay nanginag. Sa sandaling ito, ang enerhiyang ito ay parang isang halimaw na binubuka ang dagwang bibig upang lumunin si David.
Sinuntok ni David Ping ang amo, mahinahong itinaas ang Dragon Slaying Sword, at bigla itong hinampas. Isang walang katapusang kinang ang tumaas, at ang sinag ng liwanag na ito ay agad na pinutol ang alon ng enerhiya sa harap ni David, at ang magulong kawalan ay naging isang magulong batis at nagsimulang tumakbo kung saan-saan. At ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay umindayog muli, ang kaguluhan ay nawala, at ang buong kawalan ay huminahon. Na-neutralize ni David ang strike ng Elder Holy Weapon gamit ang Dragon Slaying Sword, na isang maliit na pahayag. Bahagyang kumunat ang noo ng amo na nakasuot ng itim at pilak at sumigaw, "Sabay na tayo." Sa harap ng Dragon Killing Sword sa kamay ni David, kahit na may hawak siyang sagradong sandata, medyo walang alam pa rin ang amo. Sabay-sabay lang na umakyat at hipan si David sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tuktok ng arena ay nagtipon, at silang lahat ay nagtungo kay David. Sinulyapan ni David ang Dragon Slaying Sword, at inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa Dragon Slaying Sword. Tila naramdaman ng Dragon Killing Sword ang misyon ni David at patuloy na umuugong. Kaagad pagkatapos, binitawan ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at sa isang sigaw, biglang lumipad ang asul na liwanag mula sa Dragon Slaying Sword. Ito ang espiritu ng espada. Nakita ko ang asul na liwanag na umiikot sa paligid ng Dragon Slaying Sword ng ilang beses. Ang Dragon Slaying Sword ay tila inspiredong lumaban, at ang huni ay napakalakas kaya't maraming tao ang hindi maiwasang takpan ang kanilang mga tainga. Boom! Ang Dragon Slaying Sword ay parang dragon na umuusbong mula sa dagat, at sunod-sunod na bumababa ang enerhiya ng matalas na espada mula sa langit. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila, lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Hindi nila inaasahan na ang isang espada ay maaaring magpalabas ng ganoong kalaking kapangyarihan mula sa sarili nito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi mas masahol pa sa sandata na iyon, ang banal na sandata. Ito ay mas malakas pa sa kapangyarihan ng banal na sandata. Naramdaman ng kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword, lahat ng itim at pilak na damit na iyon ay natigilan, at ang kanilang mga paggalaw ay nagsimulang mag-alinlangan. Huwag kang mag-alala, patayin mo muna si David. Hanggat patay si David, walang silbi ang espada. Umungal ang amo at sinabi sa lahat na huwag pansinin ang Dragon Slaying Sword. Sa kanyang opinyon, kahit na ang Dragon Slaying Sword ay nagmula sa kanyang mga kamay, kontrolado pa rin ito ni David. Sa sandaling ito, kontrolado ni David ang Dragon Slaying Sword, kaya ang kanyang depensa ang pinakamahina. Gayunpaman, ang boss ay mali, at ngayon ang Dragon Slaying Sword ay hindi kontrolado ni David, kundi ng Sword Spirit mismo. Anim na nakakatakot na hininga ang lumipat patungo kay David, at ang kapangyarihan ng dalawang banal na sandata, kahit na si David ay may hindi masisirang gininto ang katawan, kahit na si David ay may malakas na katawan, kung gusto niyang makayanin ang mga pag-atake na ito ay halos imposible. Posible. Gayunpaman, hindi napigilan ng katawan ni David ang mga pag-ataking ito, ngunit hindi siya nataranta, ngunit tahimik na naghintay. Nang makitang hindi gumagalaw si David, itinuro ng amo na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Akala niya ay kontrolado ni David ang Dragon Slaying Sword at hindi niya ito kayang pangalagaan. Ngunit nang dumating ang nakakatakot na paghinga kay David, biglang may isa pang tao sa harap ni David. To be precise, may isa pang katawan. Ginamit ni David ang matabang katawan ng Gorfind bilang isang kalasag, na direktang hamarang sa kanya. Ang biglaang eksenang ito ay natigilan sa lahat, at hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang ginagawa ni David. At ang mga itim at pilak na damit na iyon ay nasa isang nalilitong estado. Hindi ko maintindihan kung bakit inilabas ni David ang katawan sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila. Nakita ko na ang mga hininga ay tumama sa laman ng Gorfind, at sila ay naharang sa isang iglap, ngunit ang laman ng Gorfind ay walang iniwang bakas. Hinaram pa ng matabang katawan ni Gorfind ang pag-atake ng dalawang banal na sandata. Sa pagkakataong ito, ang mga itim at pilak na damit ay nalilito. Hindi nila naiintindihan kung paanong ang katawan ng isang tao ay napakalakas na kahit isang banal na sandata ay hindi makapag-iwan ng marka. Sa sandaling ito, nang makita ang matabang katawan ni Gorfind, ang lalaki sa itaas ng mga kinatatayuan ay nagpakita ng matinding kinang sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay si Jojia, dumating siya upang anyayahan si David na makipagtulungan, inimbitahan si David sa sekta ng demonyo, at sinabi pa kay David ang ilang mga lihim ng Martial Arts Alliance para sa kapakanan ng katawan ng dugong demonyo. Ano ito? Naguguluhang tanong ng ikatlong balabal na itim at pilak.
Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, nakadama sila ng banta mula sa itaas. Nakita ko ang Dragon Slaying Sword na nagbubuga ng nakakatakot na enerhiya mula sa itaas hanggang sa ibaba, sa itaas ng ulo ng maraming tao. Bumalik. Namutla ang amo sa gulat, at mabilis na napaatras ang katawan. Ang iba pang itim at pilak na suit ay nagmamadali ring umatras, ngunit ang sword chi ay nahulog pa rin sa maraming tao tulad ng mga patak ng ulan. Wala silang pagpipilian kundi iwagayway ang mga sandata sa kanilang mga kamay at sundan ang sword chi para lumaban. Ang lahat sa sandaling ito ay nakakita ng ilang itim at pilak na damit na nakikipaglaban sa mga espada, habang si David ay tila walang ginagawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng liwanag ng espada, ilang itim at pilak na damit ang mukhang medyo nahihiya, at ang mga itim na linya sa kanilang mga katawan ay napunit lahat, tulad ng sa mga pulubi. Ang 6 na dakilang marquises, ang 2 banal na sandata, ay hindi nagawang talunin si David, na ikinagulat ng maraming tao. Ika-5, ika-7, sumunod ka sa akin para harapin ang David na iyon. Ika-3, ika-4 at ika-6, kumapit ka sa espadang iyan. Malakas na utos ng matanda pagkaraan ng ilang saglit na huminga. Plano nilang hatiin ang kanilang puwersa para lumaban. Lumalabas na ang Dragon Slaying Sword ay wala sa ilalim ng kontrol ni David, ngunit may independenteng kamalayan sa pag-atake. Tila, ito ay isang espiritong espada, at ang espadang espirito ay mayroon ding bahagi ng banal na kamalayan. Kabanata 1666. Hindi nagtagal, 3 tao ang nasangkot sa Dragon Slaying Sword. At ang pang-5 ay humawak ng espada ng mandirigmang santo sa kanyang kamay at sinaktan si David ng mabangis, at ang berdeng talon ng tabak ay umuungal. Nang makita ito, walang armas si David sa kanyang kamay, kaya't ang katawan lamang ng Gorfind ang kanyang magagamit bilang sandata. Sa malakas na sigaw, agad na isinayaw ni David ang katawan ng Gorfind. Dus! Sa isang matalim na tunog, nakaharang sa likod ng katawan ng Gorfind ang matalim na ilaw ng kutsilyo. Kasabay nito, hawak ni Lao Chi ang isang hugis singsing na matalim na talon at dumiretso kay David. Ang matalim na gilid ay napunit ang vacuum at gumawa ng tunog ng pagsira sa hangin. Nang makita ito, tumalon si David at agad na pinalipad ang hugis singsing na matalim na talon sa ilalim ng kanyang mga paa, pagkatapos ay hinawakan niya ang mga binti ni Gorfind at agad na inilipat ang katawan ni Gorfind patungo sa matandang 7-rounder. Ginamit ni David ang katawan ng Gorfind bilang isang stick. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi na sila nakapagpigil at humagalpak ng tawa. Hindi pa sila nakakita ng ganitong away. At si Gorfind, na isa ring bayani libu-libong taon na ang nakalilipas, ang kanyang katawan ay kasalukuyang naging sandata. Kung alam niya ito, malamang nagalit siya. Sa kinatatayuan, nakita ni Jojia na talagang hawak ni David ang katawan ni Gorfind bilang sandata. Puno ng awa at kawalan ng magawa ang mukha niya. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera. Old 7, iingat ka. Kapag nakita ito ni Boss, ang mga daliri ng tigre sa kanyang mga kamay ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag, at pagkatapos ay sumuntok siya, isang nakakatakot na kapaligiran ang sumalubong kay David. Hindi rin nagpakita ng kahinaan si David at inindayog ang katawan ng Gorfind na parang tigre. Sunod-sunod, lumakas ang malakas na hangin, at ang kawalan ng laman ng buong arena ay nasira sa ilalim ng alon ni David. Bang bang bang! Napabuga ng nakakatakot na hininga ang amo, ngunit hinarang ng katawan ni David ang katawan na nakahawak kay Gorfind. Nagkaroon ng marahas na pagsabog, ngunit walang kahit katiting na galo sa katawan si Gorfind. Sa kabaligtaran, naramdaman na lamang ng amo na namamanhid ang kanyang pulso at bahagyang nanginig ang kanyang kamay. FK ka! Inikot ni David ang katawan ng Gorfind, at isang sipol ang narinig sa isang iglap. Nang makita ito ng amo, natigilan ang kanyang mukha, at nagmamadaling umatras. Ngunit huli na, nadatnan na ni David ang katawan ng Gorfind. Nakita ko ang ulo ng Gorfind na pilit na tumungo sa itim na ulo ng amo na nakasuot ng pilak. Kung tumama ito, maayos ang katawan ng Gorfind, at dapat sumabog ang ulo ng amo. Kuya! Nang makita ito, biglang inihagis ng ika-5 kapatid ang Martial Saint Saber sa kanyang kamay at hinarang ito sa harap ng amo. Dus! Nagkaroon ng malakas na putok, at lumipad palayo ang ika-5 Martial Saint Saber, at sinamantala ng amo ang pagkakataon na umatras ng 2 hakbang at naiwasan ang suntok. Napatingin si David sa Martial Saint Saber, na lumilipad pa sa ere, biglang nagningning ang mga mata, tapos bigla na lang siyang nagpuwersa sa paa niya at dir-diretsong hinablot patungo sa Martial Saint Saber. Isa itong sagradong sandata.
Kung maaari nilang kunin ito bilang kanilang sarili, ang kanilang Dragon God Ellen ay isa ring sagradong sandata. Noong panahong iyon, kahit wala si David, walang nang ahas na maliitin si Longmen. Nang makita ang intensyon ni David, ang panglima ay mabilis na tumalon. Hindi siya nang ahas na itapon ang sagradong sandata, alam ng dakilang amo na siya ay parurusahan. Nang makitang tatanggapin na ng matandang ikalima ang Battle Saint Sword, direktang ginamit ni David ang katawan ng Gorfind bilang isang sibat at itinapon ito patungo sa ikalima. Ang ikalimang kapatid ay hindi nakaiwas sa oras at bumagsak sa katawan ng Gorfind. Mas nagkataon pa na magkaharap pa ang dalawang tao at magkasalubong ang salita sa salita. Sa pagkakataong ito ang matandang ikalima ay nakakadiri. Ang malaking puwersa ng epekto ay naging sanhi ng mabilis na pagbagsak ng ikalimang katawan, at ang mga panloob na organo ng katawan ay nanginginig din. Sinamantala ni David ang sitwasyon upang hawakan ng espadang santo ng digmaan, at agad na naramdaman ni David ang hininga ng espada ng labanang banal. Dahan-dahang bumagsak sa lupa, inabot ni David at hinawakan ang katawan ng Gorfind. Sa sandaling ito, hinawakan ni David ang kutsilyo sa kanyang kanang kamay at ang katawan ng Gorfind bilang isang kalasag sa kanyang kaliwang kamay, at mapanuksong hinampas ng kutsilyo ang katawan ng Gorfind ng ilang beses, na gumawa ng ilang matalas na tunog. Nang makitang ganoon si David, ang mga itim at pilak na balabal ay namangha. Pumunta ka sa impyerno. Sa pagkakataong ito, kinuha ni David ang Battle Saint Sword at idinagdag ang katawan ng Gorfind bilang isang kalasag para tuluyan niyang baliwalain ang mga black silver suit na ito. Gamit ang alo ng Battle Saint Sword sa kamay ni David, ang mga sinag ng liwanag ay sumabog sa isang iglap at agad na lumipat patungo sa itim at pilak na balabal. Ang berdeng ilaw ay ilang beses na mas maliwanag kaysa sa lumang ikalimang, at ang banal na sandata ay may aura ng isang malakas na martial artist. Sa pagpapala ng panloob na kapangyarihan ng dragon ni David, ang alo ni David ay nagdulot ng 12-dosenang sinag ng liwanag na bumaril mula sa Sword of the War Saint sa isang iglap. Nang makitang ang espada ng santo ng labanan ay maaaring gumamit ng gayong dakilang kapangyarihan sa mga kamay ni David, ang mukha ng ikalima ay lubhang pangit. Ang parehong sandata, ngunit sa mga kamay ng iba't ibang mga tao, ay may iba't ibang kapangyarihan. Ito ay sapat na upang ipakita na ang lakas ng ikalima ay hindi mapapantayan ni David. Ang malamig na bumantong hininga ang amo nang makita niya ito, at pagkatapos ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag ang daliri ng tigre sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pagwave ng mga kamao, at direktang sinalubong siya ng mga sinag ng liwanag. 12-dosenang asul-berdeng sinag ng liwanag ang bumasag ng diretso, na nagpapakita na ang sagradong sandata sa mga kamay ng amo ay malinaw na mas malakas. Oo, tila ang sagradong sandata sa iyong kamay ay ibibigay din sa akin. Pagkasabi nito ni David, muling itinaas ang banal na espada sa kanyang kamay, na sinundan ng malakas na dagendong, at ang gintong liwanag sa paligid ni David ay patuloy na sumikat. Ang kapangyarihan ng dragon ay namumulaklak sa loob ng espada ng Battle Saints. Iyon lamang ang unang pagkakataon na ginamit ni David ang espada ng santo ng labanan, at walang anumang lihim na pag-unawa. Ngayon ay tila naiintindihan na rin ni David si Wu Shengdao. Cut! Ang isang matalim na gilid na ilang talampakan ang taas ay agad na pumutok sa Martial Saint Sword, at ang nakakasilaw na liwanag ay nakasisilaw. Nang ibinaba ni David ang kanyang espada, ang malaking talim ay agad na nagbago sa daan-daang libong mga landas, na natatakpan ng itim at pilak na damit. Sa pagkakataong ito, ang talim ay parang bugzo ng hangin na pumaibabaw sa kalangitan. Nang makita ito ng tatlong itim at pilak na balabal, desperado na silang makalaban. Ikinumpas ng amo ang kanyang mga kamao, at ang mga sinag ng liwanag ay lumipad, desperadong humaharang sa malatipaklong mga talim na ito. Kung wala ang Sword of the Battle Saints, may lalabas lamang ng fifth ang kanyang enerhiya para protektahan ang kanyang buong katawan, at desperado niyang ginagamit ang kanyang mga kamao para harangan ito. At inihagis ng matandang pito ang hugis singsing na talim sa kanyang kamay ng mataas, at ang mabilis na umiikot na talim ay bumulusok sa makakapal na talim sa isang iglap, na hamarang dito. Bang bang bang! Ang talim ay patuloy na nahulog, tumama sa tatlong tao, at ang mga figure ng tatlong tao ay nagsimulang umatras ng tuloy-tuloy. Okay naman ang panganay at pangpito, hawak pa nila ang mga armas nila. Ngunit ang matandang ikalima ay makakalaban lamang sa kanyang mga kamao, at ang kanyang katawan ay malakas.
Ngunit nang sunod-sunod na tumama ang mga talam sa kanyang katawan, nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa katawan ng matandang ikalima, at kalaunan ay ang mga sugat ay nasa buong katawan niya, umaagos ang dugo, at nakakapangilabot na makita. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Malamig ang boses ni David, at muling lumipad palabas ang Battle Saint Sword sa kanyang kamay. Ang gilid ng talam, na malapit ng maglaho, ay muling bumagsak na parang patak ng ulan. Sa pagkakataong ito, maraming itim at pilak na damit ang gumuho. Paf! Hindi na nakayanan ng ikalimang lalaki, isang subo ng dugo ang bumulwak, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng paurong. Nakita ko na ang katawan ng ikalimang lalaki ay puno ng mga galos, at ilang mga talim ang tumago sa kanyang katawan. Ang matandang ikalima. Nagbago ang mukha ng amo, sumigaw siya ng malakas, at ang daliri ng tigre sa kanyang kamay ay patuloy na naglalabas ng maliwanag na liwanag, patuloy na gumagalaw sa direksyon ng ikalima. Gusto niyang labanan ang malatipaklong mga talim na ito para sa ikalimang anak. Sa sandaling ito, ang hugis singsing na matalim na talim sa kamay ng Old Seven, sa ilalim ng malabagyo na pag-atake, sa wakas ay hindi na makalaban at agad na naging pulbos. Kabanata 1667. Kung tutuusin, hindi banal na sandata ang nasa kamay niya, paano niya malalabanan ang ganoong kabaliw na atake? Matapos maging pulbos ang sandata, ang katawan ni Lao Chi ay agad na nilaslas ng maraming blades, at ang kanyang katawan ay lumipad ng diretso palabas, na lumikha ng malalim na bangin sa ring. Nang makita ito ng amo, ang buong tao ay labis na nagalit. Sa isang kisap mata, ipinagpatuloy ni David ang pagkuha ng Battle Saint Sword, at ngayon ay direktang nasugatan niya ang ikalima at ikapitong espada. Ngayon sila ay nasa isang malinaw na kawalan. Ayusin! Biglang sumigaw ang amo. Hindi nagtagal, ang panglima at ikapito, na malubhang nasugatan, lahat ay kuminang sa kanilang mga mata at diretsyong umupo. Ang ikatlo, ikaapat, at ikaanim, na may hawak na Dragon Slaying Sword, ay umalis din sa labanan sa isang iglap at tumayo sa likod ng amo. David, gusto kong mamatay ka, gusto kong mamatay ang lahat dito. Ang amo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay lubhang kakilakilabot. Kapag nasira, sinisira ng mga taong ito ang kanilang mga kaluluwa. Ang demonyo sa katawan ni Ningji ay sumigaw ng masama at agad na sinabi kay Ningji, halika, umalis ka dito. Kahit na hindi alam ni Ningji na ang demonyo ay natatakot sa ano, ngunit si Ningji ay nakasunod lamang sa utos at nagmamadaling tumayo at umalis. Pag-alis niya, lumingon sa likod si Ningji, David, sana hindi ka mamatay, inaabangan ko ang showdown ko sa iyo. Walang nakapansin kay Ningji na umalis, at lahat ay nanunood pa rin ng may interes. Sa sandaling ito, ang mga mata ng boss na nakasuot ng itim at pilak ay unti-unting nagbago ng kulay, at ang buong pares ng mga mata ay wala ng puting eyeballs, at ang itim ay mukhang lubhang nakakatakot. Nakita ko ang amo na nagbubulungan ng mga salita, at ang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan ay dahan-daang nagsimulang umalis sa kanilang mga katawan at lumutang sa hangin. Nagkatinginan ng ilang itim at pilak na damit, at pagkatapos ay biglang kumaway ang lahat patungo sa kanilang mga puso. Ang matutulis na daliri ng tigre ng amo ay agad na tumusok sa kanyang puso, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Ang iba pang itim at pilak na suit ay gumamit din ng kanilang sariling mga sandata at agad na sinira ang kanilang mga puso. Damaloy ang iskarlate na dugo kung saan-saan. At ang hininga ng mga itim at pilak na suit na ito ay nalante at nawala kaagad, at lahat sila ay nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, lahat ay natigilan, hindi nila naiintindihan kung ano ang ginagawa ng mga black silver suit na ito, bakit sila biglang nagpakamatay. Ngunit sa lalong madaling panahon ang ilang mga itim at pilak na balabal ay nagsimulang lumiwanag, at isa-isa, isang rune ang kumikislap sa mga katawan ng ilang itim at pilak na damit. Ang mga taong ito ay may mga rune na nakaukit sa kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, ang mga rune ay kumikislap, at ang dugo sa lupa ay agad na hinigop. Ang kaluluwa ay lumulutang ng tahimik sa hangin, na iluminado ng mga sinag ng liwanag mula sa mga rune. Hindi nagtagal, napansin ng lahat na biglang gumalaw ang mga katawan ng ilang patay na itim na silver suit. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang lumitaw mula sa mga katawan ng mga black silver suit na ito. Ang mga mata ng ilang tao na nakasuot ng itim at pilak na suit ay naging mga hiwa, at ang buong tao ay napakamute tulad ng katawan ng isang manika. Ang mga kaluluwa na orihinal na lumulutang ng tahimik sa hangin ay kasalukuyang nakabaon sa katawan ng mga itim na silver suit na ito. Ang mga itim na mata ng ilang tao na nakasuot ng itim at pilak na suit ay tila agad na lumiwanag at naging pula ng dugo, na mukhang mas nakakatakot.
Anong klaseng teknolohiya ito? Gusto mo bang ayalay ang iyong buhay? Hindi maipaliwanag na sabi ng isang tao sa departamento. Matagal nang nakikipagtulungan ang Mariel Arts Alliance sa mga masasamang magsasaka, at hindi nakakagulat na maaari nilang gamitin ang gayong masasamang pamamaraan ng paglilinang. Hayaan mong bunutin ni David ang Martial Arts Association ngayon at iligtas ang reputasyon ng martial arts world. Buong araw. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kaluluwa at pagsasagawa ng pangkukulam, hinding-hindi maiintindihan ang tunay na kahulugan ng mundo ng martial arts. Sinisi ng maraming tao ang Martial Arts Alliance. Kaya lang, ang ilang itim na silver suit sa oras na ito ay hindi nakakarinig sa mga pag-uusap ng lahat sa loob ng mahabang panahon, at wala na silang pakialam sa kanilang reputasyon at mukha. Sa sandaling ito, sila ay isang katawan lamang. Ikaw ang unang taong makakapagdala sa amin sa puntong ito. Nagsalita ang amo na nakasuot ng itim at pilak, ngunit nagbago ang kanyang boses at naging matandang boses. Kabanata 1668. Alam ni David na iyon ang kaluluwa ng amo na may balabal na itim at pilak na sumasakop sa pangunahing katawan. Kayong mga taong karapat-dapat na mamatay noon pa man ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo ng martial arts. Ngayon, tuluyan na kitang sisirain. Sa kamay. Gamit ang Dragon Slaying Sword, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ipagpapalit ko ang aking buhay sa pagbubukas ng mga pintuan ng impyerno. Biglang sumigaw si Boss. Kaagad pagkatapos, ilang itim at pilak na damit ang sabay na lumuhad sa lupa, pagkatapos ay lumitaw si Dao Dao Guanghua mula sa ilalim nila, at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang Guanghua. Sa kalaunan, ang buong martial arts arena ay natakpan. Sa una, hindi lahat ay sineseryoso ito, ngunit sa pagyanig ng lupa habang ang itim na ambon ay tumaas mula sa buong paligid, sa wakas ay napagtanto ng isang tao na may mali. Dumadagindong. Ang itim na fog ay natakpan mula sa lahat ng direksyon, na sumasakop sa buong martial arts arena. At may itim na ambon sa ilalim ng mga paa ng lahat, ang mga itim na bagay na ito ay parang tanikala na nakakapit sa paa ng lahat. Sa pagkakataong ito, ang ilang mga tao ay nagsimulang matakot, nagpupumiglas ng desperadong, sumigaw, subukang tumakas mula rito. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang hindi nila matatakasan ang tanikala ng itim na ambon na ito, at nararamdaman ng lahat na ang enerhiya sa kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala. Kahit napakabagal ng bilis, ramdam mo pa rin. May gustong pigilan ito, ngunit nalaman na hindi na ito mapipigilan. At ilang itim na pilak na damit ang napapalibutan ng itim na ambon, at ang aura sa kanilang mga katawan ay patuloy na tumaas. Tila ang mga black silver suit na ito ay sumisipsip ng enerhiya na nawala sa lahat. Bahagyang kumunat ang noo ni David, hindi niya akalain na ang mga itim at pilak na damit na ito ay makakagawa ng ganitong mahika. Tumalon si David, at agad na lumipad palabas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang mga itim at pilak na suit na ito, kung hindi lahat ng tao dito ay tuluyang mamamatay. Swish! Ang walang kapantay na matalas na espadang chi ay humampas sa amo sa isang iglap. Hindi umiwas ang amo, ngunit sumugod siya kay David. Agad na tumama ang matalas na sword energy sa braso ng amo at direktang pinutol ang kamay ng amo. At ang suntok ng amo ay bumangga din ng malakas at tumama sa katawan ng Gorfind. Umatras ng ilang hakbang ang katawan ni David sa isang iglap, at talagang naramdaman niya ang pagbabago sa lakas ng amo. Sa kabutihang palad, ang katawan ng Gorfind ay ginamit bilang panakip, kung hindi, si David ay maaaring nasugatan sa pag-atake na ito. Gayunpaman, pinutol ng espada ang braso ng amo, na itinuturing na tagumpay. Ngunit nang tumingin si David, napansin niyang naputol ang kamay. Sa sandaling ito, nagsimula itong maglaho ng mabilis, na nagiging isang itim na ulap ng ambon. Kaagad pagkatapos, pinalibutan ng itim na ambon ang putol na braso ng amo, at pagkatapos ay isang bagong braso ang talagang tumubo. Sa pagkakataong ito ay labis na nagulat si David. Nang nagulat si David, ilang iba pang itim na silver suit ang sumalakay kay David. Sa ilang sandali, nag-iisang si David ang lumaban sa anim na itim at pilak. Bagamat ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay napakatalas, anumang espada ay maaaring seryosong makapinsala sa itim na pilak. Ngunit ang mga taong ito ay hindi natatakot, kahit na pinutol nila ang kanilang mga ulo, maaari pa rin silang lumaki ng buo, na nagpapasakit sa ulo ni David. Kung hindi dahil sa katawan ng Gorfind bilang isang kalasag, hindi alam ni David kung ano ang magiging hitsura nito sa sandaling ito. Ngunit gayunpaman, si David ay may peklat na. Damn!
Ang mga taong ito ay walang kamatayan, at maaari silang sumipsip ng enerhiya ng ibang tao nang walang katapusan. Hindi ito magpapatuloy ng ganito. Sumimangot si David at pilit na umalalay. Ngayon siya ay puno ng kapangyarihan, ngunit ito ay walang silbi, kahit na ang Dragon Slaying Sword ay matalas, ito ay walang silbi. Boom! Sa isang malakas na putok, muling nataman ang katawan ni David, at lumipad siya ng patiwarik at bumagsak ng husto sa lupa. Hindi ko alam kung ilang beses na itong kinunan. Kabanata 1669. Ay nalalaya ni David ang lupa gamit ang kanyang espada, dahan-daang tumayo, tiningnan ang itim at pilak na damit sa kanyang harapan, na hindi na tao, at kumunat ang noo. Sa pagtingin sa itim na fog na tumataas sa paligid niya at ang mga taong patuloy na nagsisigawan, alam ni David na kung magpapatuloy ito, lahat ay mamamatay. Ang martial arts arena ay kasalukuyang isang malaking bilog, at lahat ay napapalibutan ng bilog na ito. Ang mga itim at pilak na damit na ito ay walang kamatayan sa malawak na bilog na ito. Biglang may naisip si David. Ang mga itim na ambon na ito ay ang pinakain na enerhiya, na maaaring magamit bilang mga mapagkukunan ng paglilinang ni David. At ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang talahan na yan ay upang mahanap ang mata ng talahan na yan at sirain ang tunay na bagay. O gumamit ng mas advanced na magic circle para ma-stun ang iyong kalaban. Sa pag-iisip na ito, inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at ang mga katawan ng Gorfiend. Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumakbo ng ligaw ang concentration skills ni Hart. Ang napakalaking puwersa ng pagsipsip ay naging sanhi ng pagdrill ng mga itim na ambon sa katawan ni David. Mabilis na bumabawi ang nawalang espiritual na lakas ni David. Bilang karagdagan, ang discarding talisman na minana mula kay Chan Fuzang ay patuloy ding kumikislap sa isipan ni David sa sandaling ito. Dapat siyang makahanap ng isang paraan upang harapin ang mabisyo na bilog na ito. Nang makita na ang nakapalibot na itim na ambon ay patuloy na bumabaha sa katawan ni David, ang Black Kinpao boss ay sumimangot, "Patayin mo siya dali, ang katawan ng batang ito ay hindi maiiwan." Ngunit nang magtanong ang ilang Black Kinpao nang magsimula siya, biglang bumukas ang bahagyang nakapikit na mga mata ni David, at isang nagngangalit na apoy ang bumungad sa mga mata ni David. Nasusunog ng apoy ang langit. Biglang kinuyam ni David ang kanyang mga daliri, at agad na lumitaw sa ere ang isang hugis chismis na disk. Nag-aapoy ang chismis sa nagngangalit na apoy, at patuloy na lumalawak ang chismis, na agad na sumasakop sa buong larangan ng martial arts. Ang apoy ay nagsimulang lumunin ng itim na ambon, at hindi nagtagal ay libre na ang lahat. Naramdaman ng init ng apoy sa paligid, ang abalang itim na pilak na balabal ay agad na nagting. Dapat mong malaman na ito ang tunay na apoy ng samadhi, at hindi sila natatakot sa ordinaryong apoy, ngunit ang tunay na apoy ng samadhi ay ang kaaway ng kanilang kaluluwa. Hindi sila naniwala na kilala talaga ni David ang ganoong kalaking grupo. Takbo, takbo. Ang malakas na sigaw ng amo, at pagkatapos ay may ilang anino agad na lumitaw mula sa katawan ng itim na pilak na balabal. Ang mga kaluluwang ito ay dapat tumakas bago tuluyang mapatay ang apoy ni David, o sila ay mapapawi. Kung tungkol sa mga katawang laman na ito, wala silang pakialam, patay na sila, at kahit na manatili, wala silang silbi sa hinaharap. Ilang itim na anino ang bumangon sa kalangitan, handang tumakas. Gusto mo bang tumakbo? Malamig na kumislap ang mga mata ni David, inabot niya ang kawalan, at agad na hinawakan ni David ang kaluluwa. Kaagad pagkatapos ibukan ni David ang kanyang bibig, ang kaluluwa ay direktang sinipsip sa katawan, at ang pamamaraan ng konsentrasyon ni David ay agad na nilinis ito. Ang iba pang mga kaluluwa ay isa-isang natakot, hindi nang ahas na huminto. Nakikita na ang mga kaluluwang ito ay tumatakas sa lahat ng direksyon. Boom! Agad na tumaas ang apoy sa paligid ng martial arts arena sa taas na ilang metro, at nilamon ng mabangis na apoy ang mga nakatakas na kaluluwa ng sabay-sabay. Ang galit na mga hiyawan ay narinig, at sa lalong madaling panahon ang kaluluwa ay nawala, na walang naiwan na slag pagkatapos ng pagkasunog. Sayang naman. Habang tinitingnan ni David ang mga nasusunog na kaluluwa, naawa siya. Kung kaya niyang lumunin ang mga kaluluwang ito, baka madagdagan pa ni David ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting nawala ang apoy at bumalik ang kalmado sa ring. Iilan lang ang mga katawan na nakaitim at pilak na damit na tahimik na nakahandusay sa lupa. Dahan-dahang lumapit si David sa amo, yumuko, at ibinaba ang daliri ng tigre. Dapat mong malaman na ito ay isang sagradong sandata. Ang banal na armas ay maaaring mabilis na mapabuti ang martial arts pamilya.
Bilang karagdagan, sa pagkakataong ito ay nakatanggap si David ng 2 sagradong sandata. Sa 2 sagradong sandata na ito, mas mataas pa ang katayuan ni Longmen sa martial arts world. Mr. Chen, salamat sa tulong mo. May nagpasalamat kay David. Kung wala si David, baka mahihigop silang lahat at mamatay. Salamat, Mr. Chen. Salamat. Kabanata 1670. Maraming tao ang nagsimulang magpasalamat sa kanya. Bahagyang tumango si David bilang ganti. David, ang lakas mo ay higit pa sa inaakala ko. Humakbang si Jojia at gulat na sinabi. Hindi ko alam kung gaano kataas ang kapangyarihan ko. Bahagyang ngumiti si David. Sa loob ng mahigit 1 taon, parating nararamdaman ni David na tila may nagplano nito. Maaaring ito ang landas na inihanda para sa kanya ng kanyang ama. Ngunit dahil tinahak ni David ang landas na ito, gaano man ito kahirap, nagpapatuloy siya. Ngayong tapos na ang negosyo mo, may oras ka bang pumunta sa Demon Sect kasama ko? Tanong ni Jojia. Hindi pa naliligtas ang girlfriend ko, kailangan ko muna siyang iligtas. Hindi na makapaghintay si David na sumugod patungo sa Martial Arts Alliance. Umiling si Jojia at sumunod. Nang dumating si David sa Martial Arts Alliance, kinuha na ni Long Xingshu ang Martial Arts Alliance. Dahil lang sa protektado ang kuweba ng isang pormasayon, hindi makapasok si Long Xingshu at ang iba pa. Naglakad si David patungo sa hardin ng bato, ang kanyang palad ay marahang dumampi sa rock ochre, at nagsimulang lumutang ang mga spelling sa hangin, at isang mahinang liwanag ang kumislap. Ito ay isang mahiwagang bilog na nagpoprotekta sa piitan. Kumikislap ang magic circle. Ang mga mata ni David ay mabilis na nagwalas sa mga spells, at pagkatapos ay natagpuan niya ang lokasyon ng bilog sa isang sulyap. Habang nasa kamay niya ang Dragon Slaying Sword, naglaslas si David gamit ang isang espada, agad na sinira ang pagbuo ng mata, at nawala rin ang pormasayon sa sandaling ito. Sa bahagyang pagtulak, bumukas ang pinto ng piitan, at naiinip na sumugod si David sa yungib. Sumunod din si Gullinger at ang iba pa dahil matagal na nilang hindi nakikita si Sonya. Matapos sumugod si Sonya sa piitan, nakakulong pa rin siya sa sulok na silid, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga galos si Sonya sa kanyang katawan. Yuki. Sa pagtingin sa mga pinsala ni Sonya, nadama ni David ang pagkakasala at pagkabalisa. Yuki, Yuki. Malakas din ang sigaw ni Gullinger. Nagulat si Sonya nang makitang paparating sina David at Gullinger. Ikaw. Paano ka nakapasok? Alam ni Sonya na ito ang piitan ng Martial Arts Alliance, at hindi madaling makapasok. Yuki, sinira na ni David ang Martial Arts Alliance, ililigtas ka namin ngayon. Humakbang si Gullinger, biglang pinilit ang kanyang mga kamay, sinusubukang buksan ang pinto ng kulungan ni Sonya. Ngunit kahit anong pilit ni Gullinger, hindi gumagalaw ang pinto ng kulungan. Stay! Don't waste your energy, hindi mabubuksan. Umiling si Sonya kay Gullinger. Tumingin si Gullinger kay David, alam niyang may paraan si David. Linger, bumalik ka. Natapos magsalita si David, isang mahinang liwanag ang kumikislap sa kanyang mga palad, at pagkatapos ay marahan niyang idiniin ito sa pintuan ng kulungan. Di nagtagal, ang buong selda ay kumikinang, at sa paligid nito ay mga kumikislap na ron na patuloy na umiikot sa selda. Isa itong magic circle na kumokontrol sa buong cell. Hanggat nakikita ang magic circle, mahahanap ni David ang mata ng bilog. Maingat na hinanap ni David ang mga mata ng magic circle sa masalimuot na ron. Boom! Biglang bumaril at tumama si David sa isang lugar sa bilog. Ang suntok na ito ay nagpang-inig sa buong piitan, at si David Ping ay personal na natamba sa malaking epekto ng anti-strike force, ngunit ang magic circle ay buo. Patunay ito na mali ang hinahanap ni David. Hindi sumuko si David, ipinagpatuloy niya itong maingat na hinanap, at pagkatapos ay muling sumuntok. Sa pagkakataong ito ay pareho ang resulta, ang katawan ni David ay natamba sa ere. Matapos subukan ng higit sa 10 beses na sunod-sunod, si David ay pawis na pawis sa sandaling ito, at ang dugo ay tumutulo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.